Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang po natin itong mga bastos na mga talunan. Na hindi matanggap-tanggap ang desisyon ng mga senador na pina-archive na nga ho ang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara sa botong 19-4 at isa yung abstain. Ayan. Hindi matanggap-tanggap ng mga bobonistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba na piso na lang dangal, palas mga kaliwang komunistang mga grupo. No? Yung nangyayari kagabi, mukhang hindi na po sila nakatulog at budlat na ang kanilang mga mata. Yung pagod nila na rally-rally dyan sa Senado, Korte Suprema, ang resulta nga. Aba ho, isa sa apo ni Ninoy Aquino, ng bastos dyan sa Senado habang isinisigawa yung naturang pagdinig at debate patungkol nga ho sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ayan. Agad po itong nakita ng Secretary General, tama ba? Sergeant at Arms ng Senado. At sinita po ito ng mga security personnel at pinalayas ang mga buklo. At isa po yan sa pinalayas ay yung apo ni Ninoy Aquino. Ang pangalan yata dyan, Kiko din eh. Kiko, baliko. Aba, agad naman bumwelta itong luhaan na si Persis Serdanya, kongresista na mahilig pumapanig sa kabila. Laging nakangiwi. Pero Mutang inaiyak kayo sa amin ngayon, no? Wala na. Ibaon nyo na sa limot yung pangarap ninyong ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Tapos na ang laro. Tapos na ang kahibangan ninyo. Tapos na ang pangguguluho ninyo. Bawi na lang ho kayo sa susunod 2026. Pero bago po natin mga kaibigan pag-usapan, ito. Nung una, itong apo ni Ninoy Aquino, tragis, no? Dilawan talaga, oh. Kasama ng mga kaliwang grupo, ang ingay, no? Nagrarally sa Korte Suprema, nagrarally sa Senado, sa labas ng Senado, na para bang gusto ng mga gat. Hyper pa sila nung una. Hyper, ito. Panoorin natin yung interview sa batang ito. Ayan, apo ni Ninoy Aquino. Panawagan ng grupo, iba't ibang mga katayo buhay, mayaman, mahirap, ngayon sama-sama. Linawin natin ha. Panawagan daw ng grupo nila mula Pebrero, mula June. Sir, nakikipaglaban ka sa karapatan mo, sariling interest mo, para daw ituloy ang pagdinig patungkol sa impeachment kay Vice President Inday Sara. Intro pa lang, duda na kami. Anong mula Pebrero, mula June? Baka mula Pebrero hanggang June. Hindi pwedeng tablaro din, pareho lang din kay Bungbong to. Mula. Mula Pebrero hanggang June. Hindi mula Pebrero, mula June. So lahat umpisa. Walang patutunguhan. Diyos ko, tindi ng pinaglalaban nila dyan, oh. Naku, may napansin ako sa likod. Tingnan mo, ha? Kunti natin kunti. Di ba si Models yan? Models, ha? Mga kaliwa ka na talaga, Models, ha? Hindi nga, anong pinaglalaban? Yung grabe si Models, oh. Pero sir, paano yung Supreme Court ruling? Ang sinasabi kasi ng karamihan ng mga senador, magkakaroon ng constitutional crisis pag hindi yung Constitution. So ano po, ang sinusunod po ay yung mga analysis po ni former justice na framer din po ng Iligtas si Sara sa likod ng ating mga yung pananaw niya po, tatlo yung pwedeng gawin ng Senado. Una, ng mga senador na ayaw harapin ang katotohanan na mayroong kasalanan
Pangalawa, pwede nilang ituloy yung impeachment process. At kung mangyayari po yun, talagang magkakaroon ng makakaiba yung interpretasyon ng Senado at saka ng kasalukuyan ng interpretasyon ng Supreme Court. Pero may natin ang katotohanan. na ipagpaliban nila yung pagboto dahil nga meron mga motions for reconsideration sa final sa Supreme Court. Kinilanan ng Supreme Court yung motions for reconsideration na ito. May final nung Biyernes, may final nung Lunes, may final kahapon. So ang At tingin kung ko po meron ay siya ikumbig at panagutin ang sapagkat talagang meron siyang responsibilidad ay at pananagutan sa bayan. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Paglilitis game, pero kung ipagpaliban po nila ito para magbigay ng panahon yung Supreme Court upang i-consider at desisyonan yung mga motions for reconsideration. Defend the Constitution! Tututulan po natin ay ma-dismiss yung impeachment. So at the very Lolo! Saan daw siya naniniwala sa former justice? Former, ha? Naniniwala ka sa former, hindi ka naniniwala sa talagang active na mga justices na hinusgahan po na unconstitutional yung impeachment complaint ni Tambaloslos. Ginawa mo kang tanga. Ba't kami maniniwala sa expired na? Dito kami sa bago na hindi expired. Tanungin kita, sir, papakainin ka ng expired na pagkain, kakain ka? Pili ka, bulok na pagkain o hindi na bulok na pagkain? Wala na po kayong magagawa. Tuloy natin konti. release, at least maghintay naman muna sila dun sa MR, sa resolution sa MR. Yun po na, yun naman talaga yung proseso, hoy. Yung Supreme Court sinabi nila na pagkamat executory yung yung decision nila, hindi naman nila sinabi na final ito. Kung sakaling magbago po, yung pa siya ng Supreme Court, kailangang pagbigyan po ng awasang panahon. Ano pong reaction niyo, sir? 4 versus 20 daw, ang sabi ng mga ilang senador, yung boto. Well, ako po ang mahalaga ay may debate pa rin po. Yung puto ng ating sistema, yung puto ng Supreme Court, may pag-uusapan ng lahat ng pananaw. Ang puto ng Senado rin, may pag-uusapan ng lahat ng pananaw. At saka dahil naniniwala po ako sa lakas ng ating posisyon, tingin ko baka magbago pa po yan yung pag-inform po. Kasi nandyan si Senator Bang Aquino, si Senator Cordero, si Senator Kiko Pangilinan, nandyan din yung mga hindi nating usual na kaalyado, si Senator Tito Soto, pati si Senator Joel Villanueva po. Noong July 25, bumaba yung decision ng Supreme Court na position din po siya na hindi tama yung ganung decision. Kumbaga, Yun po, talagang makikita po natin, subaybayan po natin kung ano yung magaganap sa Senado ngayon. kumbaga may pag-asa pa rin. Yun po, marami lang po may pag-asa. May mag-asa! Puntay na, 24 pala dapat yung inaasahang boto. So itong si Ping Lacson nag-abstain, ito pala yung pang-20, no? Yung inaasahan niya si Villanueva daw, nga kaser. Kaya nagurumentado sa Senado. Hindi niya nagustuhan yung resulta. Ito ko yung resulta, sir, oh. Saan ba yung boto na yan? Ayan, yung nagiging resulta. Ayan, So yung sinasabi niyang si Senator Joel Villanueva, ayan bumotong yes na i-archive ang naturang impeachment complaint. So yung inaasahan lang niya dyan, si Bam, Kiko, Risa, at Tito Soto, paano mabaliktad? Yung 20 na sinabi ng media, 24, no? O ito nang lumalabas kasi itong si Lacson hindi sumama dito sa 19. So kaya lumabas 19-4. So 20 pala talaga ito. 24. So ang resulta nga at hindi po nagustuhan ng grupo ng mga kaliwa, lalo na po itong magpinsan sila ni Bam Aquino at saka ito si Kiko di man ito, no? Magpinsan. Ito, dahil hindi po niya in-expect at hindi niya matanggap-tanggap ang naging hatol ng mga senador, gumawa ng eksena. Gumawa ng eksena ang mga muklo doon pa mismo sa loob ng Senado, ang mga bastos. Nagpapansin, kasama po itong apo ni Ninoy Aquino. Narito po yung video.
Ayan po, gumanon pa siya. No? Bagsak, nagsalita Senator Aimee. May kasama sa dyan. Agad yung mga security personnel. Nilapitan sila. Patuloy pa rin ang pambabastos nila. At pinalaya sila dyan. Pinalis-alis na kayo. Hindi matanggap-tanggap nila ang desisyon ng korte o ng Senado. Ng mga senador. Grabe, lahat na lang kinukontra ng mga bugok. Ito po yung ano yan. O, ayan, o. Thumbs down protest. Apo ni Ninoy Aquino. 3 iba pa pinalabas sa Senado. Buti nga pinalabas pa itong apo ni Ninoy Aquino. Dapat ito ay kinulong dyan. May kulungan naman yung Senado. No, dapat kinontempt yan. Ito yung ang tawag dito, direct contempt. Para sa akin, di man ako abogado, pero mukhang pasok po to sa direct contempt dahil sa mismong loob ng Senado, gumagawa siya ng ganyang kabastusan. Kasama yung 3 iba pa ng ganun. Bagsak daw. Ito ay maliwanag na hindi pagrespeto sa pasya ng majority ng mga senador. Diyan sa naturang impeachment complaint labang kay Vice President Inday Sara na inarchive na nga ho ng mga senador sa botong 19-4 at yung isa yung abstain. Dapat ito patawan ng direct contempt sa ginawang pambabastos at dapat ito makatikim ng kulungan dyan sa Senado. No? At kaya nagaganyan? Anong meron? Nagpakupal ka, nagpaipal ka. Kasi hindi mo nagustuhan yung resulta, nagaganyan ka. Parang itong batang ito, no? Parang pareho lang ng utak dinigadun. Na mga ubob. Walang pagkakatandaan. Yung pagka-professional nila, hindi na nila inisip. Ang kanilang inisip lamang, yung kanilang sariling interest. O na, hyper-hyper kayo, no? Nung malaman mo, tagilid na kayo. Ayan, naggaganyan ka. Nambabastos ka, binabastos mo yung nagsalita, Senator Aimee Marcos. Nakita kaya ito ng mga senador? Nakita kaya ito ni Senator Aimee Marcos? Dapat mag-direct contempt itong mukong na ito nang makatikim siya ng parusa. Hindi tayo naggaganyan eh. No? Diyan mismo gagawin mo sa loob ng Senado. Kung gawin niya ng mga DDS sa loob ng Kongreso, di pinakulong na ang mga DDS. Di ba ho? Ito dapat ang parusahan ninyo. Mga senador, patikimin nyo po ito ng parusa nang maramdaman niya na mali yung kanyang inasal. Huwag po ninyong tularan ho ito, itong batang ito, puta salot na. No? Sumisibol yung bagong henerasyon ng mga Aquino na kung salot yung nauna, mas salot ho ito. Kasama ng mga kaliwang grupo. Meron po akong nakitang video yan, talagang sinamahan sila palabas ng Senate at sinundan ho sila. At yung grupong ito, nagoromintado, nagpa-interview pa talaga. Ito yung mga grupong ito, mga kaliwa, hindi matanggap ang pagkatalo. Hinarangan na nila kami sa gate. Aha. So, nanggalit po kami kanina sa loob. Mhm. Kami mula sa beach na umalis siya. Mhm. Kami nanggalit sa loob. Binabantayan namin ang mga boto. Mhm. At nang si Senator Marcos. Ayun, isa. Tahimik ang pag-walkout namin. At paglabas namin, sinundan kami ng mga security. Bobo ka, ma'am! Tahimik nga yung paglabas ninyo, pero nang babastos kayo. Gumaganong kayo sa loob eh. Ano yun? Tahimik pa rin po yun? Naghahanap kayo ng gulo. Ginanon nyo yung sa likod, oh. Tangina nga. Yun, oh. Ano na siya? Pagod na siya dyan. Ang init-init sa labas nagrarally, hindi pa yata ito kumakain tong mga to. Natural!
Tahimik ka, pero pambabastos yun. Nagsalita yung isang senador, hindi sana umalis na lang kayo dahan-dahan. Hindi yung gumaganon pa kayo. For what? Sino ba kayo? Mas makapangyarihan pa kayo sa mga senador na binoto ng milyon-milyon? Kayo ba yung batas dyan na basta-basta kayo mambabastos sa loob ng plenaryo sa Senado? Hindi yung po pwede yan, may parusa yan. Dapat direct contempt. Buti nga, hindi kayo na-detain, mga buang kayo, no? Dapat pinatikim ito ng kulungan. Tuloy, oh. Hanggang sa CR, hanggang sa hagdanan, at sabi niya hindi daw kami palalabasin, diretso kami naglakad. At sinabi namin, karapatan namin na umalis na, dahil hindi na kami ay indignan doon sa nangyayari sa tahimik ang aming protesta. Pero sinaraduhan na nila ang exit gate at hanggang gate ngayon. Pero walang kumakausap sa amin. Basta ang malinaw daw, hindi daw kami palalabasin. Pero marami din sa Dapat nga kinulong kayo. Binastos ninyo yung institusyon ng Senado. Dapat kinulong kayo. Binartulina dapat kayo. Hindi nyo kasi matanggap-tanggap ang desisyon, kaya nagkaganyan ho kayo. Ang tawag dyan, mga salot. Salot sa lipunan. Hindi matanggap-tanggap yung nangyayari. Utangin na, umiyak na lang ho kayo. Ganun ho. Hindi man kayo harangin dyan. Kung maayos yung ginagawa ninyo sa loob ng Senado, buti nga pinapasok kayo dyan eh. Hindi naman kayo matitino, mga kaliwa kayo. Binigyan pa kayo ng pagkakataon ng Senado. Pinapasok kayo. Oh, hindi ba ninyo iniisip yung pribilehiyong ganyan? Na yung iba nga, mga media, hindi nga pinapapasok yung mga media men, di ba? Mga kameraman lang yung nandoon. Pero kayo, nakapasok kayo. Nandun kayo sa loob. Nagkaroon kayo ng pribilehiyong mapakinggan ninyo yung bawat debate ng mga senador, pero anong sukli ho ninyo? Nambabastos kayo, kaya tama lang, harangin kayo. Kasi di man kayo harangin kung maayos kayong mga tao. sa mga senador kanina nagpaliwanag na kung may ibang opinyon sa kanilang opinyon ay malaya din tong ipahayag. At kami mga mamamayan ay nagpapahayag sa maayos na paraan, sa mapayapang paraan ng aming pag-walk out dahil hindi kami pumapayag na ilibing nila ang patungkol sa impeachment at ilagay lang ito sa archive nang hindi man lang nadinig, hindi man lang inintay anong magiging desisyon ng Korte Suprema pagkatapos nilang mabasa, matanggap ang motion for reconsideration na nahain sa kanilang institusyon. Hindi po yun mapayapa, mga madam. Hindi po mapayapa yung pakikinig ninyo at paglabas ninyo ng bastos kayo. Hindi po mapayapa yun. Ang mapayapa, hindi po kayo nagbastos ng ganun. Nag-thumbs down kayo eh. Ang mapayapa, dahan-dahan kayo nag-exit. Wala na kayong extracurricular activities. Wala na kayong pakupal, paipal pa. Yung tahimik na lang kayo lumalabas. Hindi yung payapa. Huwag ninyo lukuhin ang taong bayan. Dahil maliwanag yung ginagawa ng apo ni Ninoy Aquino, kasama kayo, ay pambabastos at walang pagrespeto sa mga senador at mismong Senado. Hindi yun mapayapa. Kung sa ibang bansa yan, kinulong na kayo. Pinusasa na kayo at nakapasok na kayo sa kulungan at maghanap na lang kayo ng abogado kung sino yung mag-rescue sa inyo. Buti nga, nakalabas pa kayo eh. Dapat nga, kinulong talaga kayo. Kanina, no, paulit-ulit na sinasabi ng Senate President, no, na respect the rule of law. Hindi kami naniniwala. Ang tingin namin, ang nangyari dito ay Sara Duterte is about the law. Diba? Ang linaw. Lol! Sara Duterte is above the law? Paano nagiging above the law si Vice President Inday Sara? Ini-impeach na nga ho ninyo, pinagkakasuhan na nga ho ninyo, above the law pa rin. Kasi gusto ninyo kayo ang tama. Gusto ninyo yung masusunod yung inyong mga iniisip dyan na mali. O yung mga senador eh. Meron sariling paninindigan, mag-senador ka muna, ma'am. Respect the law.
hindi nyo nire-respeto yung institusyon ng Senado. Dapat kayo pinakulong. Nire-respeto nyo ba yun? Bago kayo respetuhin nyo muna ang inyong mga sarili. Tingnan nyo po yung inyong mga ginagawa. Kung sumisigon pa rin yan ba sa inyong mga ipinaglalaban. Itong mga to, mga manluloko to mandaraya. No? Binubudol nila ang taumbayan. Ini-inject nila sa mga Pilipino, pag sinabing taumbayan, sila yun. Na lahat ng kanilang sinisigaw ay tama. Lahat ng kanilang binibira ay mga mali. Sila lang tama talaga lagi, no? Mga Duterte, puro mali. Ito, Duterte is above the law daw. I-awards na. Linaw, hindi na ipaliwanag ang confidential funds. Gusto namin malaman sino si Mary Jane Piatos, Mary Grace Piatos. Gusto namin malaman saan dinala. Puta, Mary Jane Piatos. Talagang mukhang bayaran lang talaga to, no? Binawi, Mary Grace Piatos. Itanong mo kay Akop. Sa Akop nag-invento dyan. At hindi ka naniniwala sa Commission on Audit? Paniwalaan mo sarili mo. Sino ka ba? Magkano ba? Tuloy, oh. Mga buwis na pinaghirapan ng mga manggagawa Uy! na wala sa confidential funds. Hoy! Walang respeto po na nangyari ng budahin. Hoy! Hindi sana sa government. Huh! Pinakabalukot na pangyayari ng budahin ko sa Senado. Huh! Nag-walk out, tahimik, pero ngayon kami inaharang at sinasarado na natin. Kasi mga bastos kayo. Pero dito lang kami. Kami pipigil sa aming pagpaprotesta. Diyos ko, ginawa ka lamang tino, no? So, hindi ninyo hinahanap yung bilyones, trilyones ni Bongbong. Oy, huwag nyo kaming lukuhin. Yung mga mukha ninyo, mga mukhang galing bundok po kayo. Mukhang galing bundok to mga partner. Yung isa dyan, naka-jacket, putya, ay, gutom na yan. Nakalabas yata to hinarang sana, hindi na lang pinalabas. Nagsiiyakan ang mga makakaliwa. Nagsiiyakan mga bubonistang tanganista at hindi matanggap-tanggap na na-archive ng impeachment complaint labang kay Inday Sara. Automatic yun, basura. Meron pang isa, lalong tumatabingi. Galit na galit, gustong manakit. Hindi matanggap ni Percy Sindanya. Sindanya ba to, Yaward? Percy Tabi kasi yung alam ko dito, Percy Tabi. Ang desisyon ng Korte Suprema. Ganun din naman sa Korte, hindi naman niya matanggap. No? Ang desisyon ng mga senador na i-archive ang naturang impeachment kay Inday Sara sa botong 19-4, 1 abstain. Hindi nakatulog. Hindi na nga kumakain. Pakinggan natin si Percy. Nakakahiya. Ah, Nakakahiya itong pagmamadali ng Senado. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. alam nyo na. Hingi pa more. Nakakahiya. Hindi ba ikaw nakakahiya? Percy Tabi. Duterte Senate. Alam nyo na, oh. Galing na sa bunganga mo. Hindi nyo kaya ang mga Duterte. Ikaw, aminado ka, Duterte Senate, no? Sinabi mo. Hindi naman talaga ganun. Political process po ito. Normal lang talaga na yung mga senador ay titimbang mo sila. Pero, walang nakakahiya doon. Dahil yung 19 bumoto, tama po sa kanilang paninindigan. Ang nakakahiya doon, pag ikaw hindi ka sumunod sa Supreme Court, dahil wala nang pinaka-supreme sa Supreme Court, itong Supreme Court, Korte Suprema lang, wala nang iba, sir.
Kaya tama yung desisyon ng 19. Buti nga, pinagbibigyan pa kayo ng archive eh. Eh di kung dinismiss na talaga. Pero considered naman kasi dismiss, basura pa siya. Sabi naman kasi ni Tito Soto, di ba, kanina yung upload natin, na pag nalagay daw sa archive, basura na talaga yan. Malabo na yan. Hindi na yan matatalakay, kaya tanggapin mo na! Hingi pa mo! Kaya talaga, Sa pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin, uy! nagsilbi itong taga-konsinti Mm. at taga-kubli ng mga krimen ng Vice Presidente. Ulol! Taga-konsente ng krimen ng mga Duterte? Anong krimen? May kaso? Alam niyo, pag sinasabi mong krimen ng mga Duterte, ang tindi ng akusasyon mo, ha? Wala kang kasong isinampak, krimen agad. Kung may krimen, sir, hindi Senado ang sumbungan mo, korte. Sa korte ka magsumbong kasi krimen man eh. Bakit ba ang Senado ba ang maghahatol sa mga taong di umano may ginagawang krimen? Na para bang tinutukoy mo si Inday Sara ay kriminal? Los. Ikaw yung krimen. Masyado kang abusado, may kaso ka pa sa Supreme Court, sumagot ka na. Meron kang indirect contempt na dapat panagutan mo. Butsa makakasabi ng krimen, akala mo naman, kriminal talaga si Inday. Ang pandarambong ng 612 million pesos. Paldarambong? 600 million na ngayon, yung 125 million. Tumubo. Saan ba kumuha ng kapal na mukha? Anong pandarambong? Sir, ayusin mo yung panga mo. Walang pandarambong. Walang kasong, guni-guni mo lang yan. Tanggapin mo na lang na yung panahon ay hindi umuyon sa inyo. Ang sabi ng kaibigan kong si MK, buksing na lang kayo. Grabing gawa ng speech, no? Talagang butang-butang ba? Talagang paratang talaga, no? Maliya talaga. Ng confidential funds at ang lantarang pang-aabuso sa kapangyarihan. Alam mo kung sino ba yung maabuso ngayon sa kapangyarihan? Kayo. Di ba? Sinabi nga ng Korte Suprema, null and void, unconstitutional ang impeachment complaint. Hindi dumaan sa tamang proseso. 4 na impeachment yung inyong ipinail. Inilabag po ninyo yung 1-year bar rule. Sino ngayong umabuso kayo? Ang tawag dyan, grave abuse of discretion. Iyak na lang paping. Talay, Their disgraceful decision is a betrayal of the Constitution, Oy! a betrayal of the will of the people. Oy! This may have delayed our hopes for accountability and justice, Oy! but it has not ended it. Hmm. Sa dulo, hindi pa rin nakakalusot si VP Sara Duterte sa kanyang mga pananagutan. Patuloy na magbabantay at maniningil ang taong bayan. Tuloy ang laban. Patuloy na maniningil. Taong bayan o taong bayad? Tuloy ang laban saan? Sa basurahan. Hello? Na mga mandaraya talaga itong mga kaliwang grupo, no? Lagi nilang bit-bit yung bayan, no? Bayan, mamamayan. Akbayan, anakbayan, ayan. Basta pag word na bayan, sila po yun. Feeling nila, sila lang yung nagmamahal sa bayan. Feeling nila, sila talaga ang parang sumasalamin pag sinasabing makabayan. Wala nang iba. Silang sila. Nakatabingi nga lang. Wala na pong magagawa, sir. Yan na po yung desisyon ng mga senador. Kaya ang gawin mo na lang, hintayin mo na lang yung 2026 na archive na ho eh. At lalo kayong mapahiya
Dahil sa motion ho ninyo, panigurado ang desisyon ng Korte Suprema, denied yung motion ninyo. Mas nakakahiya yan paglabas ng bagong resulta. Kung ako advisor ninyo, alam nyo ba kung anong advice ko sa inyo? Mag-iyakan na lang kayo. Maghintay na lang kayo ng tamang panahon. At yung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, accountability ba talaga yung iniisip ninyo? Kung accountability, mag-file kayo ng kaso kung may kasalanan si Inday Sara. Pero kung ang punto lang ho ninyo ay hindi ho ninyo patakbuhin sa pagka-presidente si Inday Sara Duterte, mas maganda, talunin nyo na lang sa 2028 presidential election. Maghanap na lang kayo ng mga pambato ninyo na sa tingin ninyo kayang tumapat sa lakas ng mga Duterte. Magsama-sama na lang kayong mga talunan. Tingnan ho natin kung kaya ba ninyong pabagsakin ang mga Duterte. Pero para sa akin, mahihirapan po kayo. Dahil sa nangyayari ngayon, bumapabor ng tudo kay Vice President Inday Sara ang pagkakataon at nakaukit talaga kay Inday ang pagka-presidente ng Republika ng Pilipinas. Kaya kayo ngayon, iyak na lang. Maraming salamat. Mabuhay po tayo mga Pilipino.